Kamusta na po kayong lahat? Isang muling mapagpalang araw sa inyong lahat, aking po mga kapatid. Ang aking pong panalangin ng ating pag-aaral sa mga nakaraang mga ilang linggo ay nakakatulong na sa ating paglago sa relasyon natin bilang isang pamilya. So, kamusta na po kayo? Kamusta na po ang inyong relasyon sa bawat miyembro ng ating pamilya? Noong nakaraan nating pag-aaral, pinag-usapan natin ang patungkol sa kahalagahan nang maunawaan ano bang dahilan bakit tayo may problema. At nung nakaraan na naman, pinag-usapan natin yung kahalagahan ng pagpapatawad. Napakahirap po na tayo ay maging alipin ng kawalan ng pagpapatawad at galit. Importante rin, since ito po ay tinatawag nating fresh start, na tayo po ay makausad na. Okay? At hindi na ho tayo mag-stagnate, at hindi na ho tayo parang lakad ng lasing, balik-balik, aabante, aatras ng aatras. At dahil pinag-uusapan po natin yung fresh start, para po lalong mag-improve ang ating relasyon sa ating pamilya, hindi lamang sa ating asawa at hindi lamang sa ating mga anak, kung hindi sa lahat ng miyembro ng ating pamilya, kasama na ho dito ang ating mga kapatid, ang ating mga magulang, at maging ang ating mga in-laws. Ang pag-uusapan po natin ay ang patungkol sa kahalagahan ng kalidad na pag-uusap for quality communication sa ating pong pamilya. Ano nga ba ang kaibahan sa tipikal na komunikasyon sa isang pamilya at sa quality communication na ating pag-aaralan o pag-uusapan ngayon? Ito yung mga tipikal na pag-uusap sa isang pamilya. Ano yon? Yung tatanungin ka, kumain ka na ba? Opo, kumain na po ako. Tapos na. Ano pa? Saan ka nang galing? Saan naman ang lakad mo? Diyan lang po. Tapos na. Kamusta ang eskwela? Sakto lang. Kamusta na may mga kaganapan? Ayos lang po. Saan ka galing? Sinong kasama mo? Sila ganito po. O kaya yung asawa mo, saan ka galing? Diyan lang. Yun ang tinatawag na literal. Isang tanong, isang sagot. Walang detalye, napipilitan sa pagsagot, or umiiwas sa mahabang usapan kasi ang nasa isip niya, naku, kapag ka humaba na naman o nag-usap na naman kami, siguradong mauuwi ito sa pagtatalo o pag-aaway. Alam po ninyo, communication itself is not the problem. Lahat po tayo marunong mag-communicate, marunong tayong magsalita, meron tayong tainga para makinig. Ang problema po natin ay yung tinatawag na communication skills. Hindi natin alam na kalakihan at practice yung pakikipag-usap ng maayos. Yung kawalan o kakulungan ng kalidad na komunikasyon ay nagiging daan sa matabang na pagsasama. Kinakailangan ho nating makita na kapag ito po ay hindi natin in-improve, magkakaroon po tayo ng marami pang hidwaan, lamat sa ating pong relationship, at nagiging dahilan nito sa paglayo ng damdamin ng bawat isa. Alam nyo, hindi lang kung meron kayong bagong pamilya, sa inyong kinalakihan na pamilya, kamusta, balikan nga natin. Anong klaseng communication ba ang iyong kinalakihan? At kung ikaw ay meron namang pamilya ngayon, kamusta ang communication sa inyong pamilya? Magre-reflect ito o magmamanifest ito sa klase ng relasyon na meron kayo. Kapag ka walang joy, kapag ka walang excitement, definitely patay ang communication within that family. So bakit hirap tayong maipag-communicate ng maayos sa bawat isa? Normally, kaya tayo hirap. Kaya tayo struggling. We speak out of emotion. Ano ibig sabihin ng we speak out of emotion? Kapag ka mag-uumpisa pa lang tayo mag-usap, kapag irritable ka, you speak out of emotion kasi inis ka na or galit ka na. Kapag ka nasasaktan ka at emosyonal ka na kagad, hindi ka makapag-express kasi dinadala ka na kagad nung kalungkutan mo. Kaya even ang mind mo, hirap mag-process. At kagaya ng binanggit ko kanina, the lack of communication skills kasi hindi ito naituro sa'yo. Hindi ito nakalakihan mo.
At maaring yung kinalakihan mo, ganito rin ang practice. Dinadaan sa sigaw, dinadaan sa emosyon, o dinadaan na lang sa silent treatment. O kaya hirap tayo maipag-communicate ng maayos at walang communication or quality communication within the family, it's simply because of pride. Yung pride, hindi mo maamin sa sarili mo na may diferensya ka. At ganun din sa iyong mga kausap sa bahay. Hindi rin natin nakasanayan o nakalakihan na tayo bilang isang pamilya ay nag-uusap. And alam nyo, to my surprise, marami palang mga pamilya ang hindi expressive. Hindi sanay magsabi ng thank you, hindi hinahanap yung mga bagay na ipagpapasalamat sa miyembro ng pamilya. At nakakalungkot, maraming pamilya ang hindi rin naging kultura yung saying I love you to each other. So ito po yung ilan sa mga dahilan bakit walang quality communication within that family. Now ang tanong, paano ba tayo magkakaroon ng maayos na pag-uusap or kalidad na communication within that family? Una po, sa pakikipag-usap, habaan natin ng pasensya sa pakikinig. In fact, hindi mo lamang hahabaan ng pasensya. Alam po ninyo, ang listening is a skill that can be developed. Dati po, I really struggle pagdating sa pakikinig, lalo na kapag hindi ko interes yung mga sinasabi sa akin. Alam ninyo, yung palang paikinig po ay pagpapakita ng pagpapahalaga sa isang tao. So, anong dapat natin gawin? Habaan natin ang pasensya sa pakikinig at pag-aralan natin kung paano natin may improve yung ating listening skills. Paano po ito? Magpakita ka ng interes dun sa kausap mo. Kahit hindi man interes mo ang sinasabi niya, dahil mahal mo yung tao, magpapakita ka na interesado ka dun sa kanyang sinasabi. Pangalawa, magbigay tayo ng oras. Paglaanan po natin ng oras sa paikipag-usap, hindi lang isang tao, kung hindi sa lahat ng miyembro ng ating pamilya. Kaya lang ho, para bang mas magaling tayo sa pagsasalita, mas marami tayong gustong sabihin rather than makinig. Alam po ninyo, kapag ganon, it's a sign or manifestation of becoming proud. Yung not listening is a sign of becoming proud. Pangalawa, huwag magsungit kaagad o daanin sa galit ang paikipag-usap. Iba yung hahabaan mo yung pasensya, di ba? Kaya minsan po, parang lagi tayo nagmamadali, o sige na. As if sinasabi natin, o tama na, tapusin mo na yan. Yung iba, hindi pa nga nag-uumpisa, Han, Dad, ano na naman, galit ka na kagad. Kaya sinabi sa Kawikaan chapter 15, ang malumanay na sagot, nagpapawi ng galit. Ngunit, sa sagot na marahas, puot ay hindi mawawaglit. So, ibig sabihin po, napaka-importante sa pakikipag-usap ang gentle answer. So, para po magkaroon tayo ng gentle answer, i-process muna natin yung sasabihin natin. Makakabuti ba itong sasabihin ko? Makakasakit ba itong sasabihin ko? Makakapag-improve ba ito ng aming relationship? So, ang kadalasan po, ang sakit natin, mas mabilis pa ang bibig natin kaysa sa pag-iisip natin. Kaya tayo nagiging masungit or nagagalit kaagad kapag tayo na ikipag-usap sa miyembro ng ating pamilya. At isa pa hong importante, kinakailangan po unawain natin ang pinanggagalingan ng ating kausap. Ano ibig sabihin ng unawain? Bakit ba siya ganun maipag-usap sa akin? Bakit niya nasabi yun? O kaya, baka naman naglalabas lang ng hinaing ang aking anak o ng saloobin. Kagaya kagabi nung kausap ko yung aking anak na babae. So, she was just sharing yung kanyang frustration sa school. Kasi yung scheduling, pati ng exam, alam nyo, I have to remind myself na hindi ko kinakailangan bigyan ng sagot yung aking anak. All I have to do as a father ay makinig lang dun sa saloobin ng aking anak. Diba? Kasi sa kanila, importante lang na may nakikinig sa kanila. Importante lang na mailabas lang nila yung ating hinaing. Kaya lang nagiging problema, lagi tayong may template ng answer o lagi tayong may solusyon kagad dun sa mga sinasabi sa atin ng ating mga kausap. Importante, unawain natin ang pinanggagalingan
ng ating kausap para humaramdaman natin at maunawaan ang kanilang damdamin. At isa pa sa importante ay ang iwasan natin ang paninisi at pamimintas. Kasi kaya ayaw makipag-usap sa atin ng ating mga anak, ayaw makipag-usap sa atin ng ating asawa. Kasi each time na meron pag-uusapan, imbis na maging okay, imbis na maging maayos, outright, lagi tayong may nakikitang diferensya. You know, I love animals. And somehow, dumating po ako sa pagkakataon na siyempre, nagkakuto yung mga aso. Alam niyo, pagpasok ko ng bahay, siguro yung dingding pamula sa may pintuan, that's about mga 5 or 8 meters away from the door. Alam niyo, hindi ko alam kung paano ko na-develop yung skill na from afar, pintuan. Nakikita ko kagad kung saan yung garapata or kuto. Anong nangyari Na-train ko ang aking mata. And somehow, ganyan din po ang ginagawa natin sa ating mga pamilya. Kaya wala ng joy pag naikipag-usap sa atin. Kaya minsan sinasabi ng ating mga anak, wala na akong ginawang tama. Laging mali ko na lang ang nakikita ng tatay ko. Laging mali na lang ang nakikita ng nanay ko. And the same thing sa atin bilang mga magulang. Kasi ganun ang pinaparamdam natin sa ating mga anak. Kaya yung mga anak natin, ang laging sentimiento sa kanilang mga magulang, ang daddy ko o ang nanay ko masungit. Ang nanay ko o daddy ko hindi marunong makinig. Ang nanay ko o tatay ko, linggo-linggo na lang. Kahit kumakain kami, nagsesermon ng nagsesermon. No wonder. Yung mga miyembro po ng ating pamilya, they do not look forward doon po sa healthy and wonderful conversation kasi napapaso sila palagi or in fact, na-traumatize na ang ating pong mga pamilya. So sa atin pong pagtatapos, maganda i-examine din natin anong klaseng kalidad ba meron pagdating sa komunikasyon ang ating pamilya. Sa anong kapamaraanan po natin nasasaktan ang ating mga pamilya o miyembro ng pamilya sa pamamagitan po ng mga bagay na sinasabi. Doon po sa ating mga pinag-usapan, yung mga sinare po sa inyo na pwede nating gawin, ano ba ang dapat mo nang umpisahang gawin. So sa ating pong pagtatapos, tayo pong muli ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat at tinulungan mo po kami na mapag-usapan ang kahalagahan ng quality communication within the family. And Lord, we do admit na dito po sa area na to madalas sabit kami. Hindi namin inuunawa ang damdamin ng aming pamilya at madalas, Panginoon, lagi kaming nagiging kritikal sa mga bagay na aming sasabihin. Sa pagkakataon pong ito, tulungan mo po kami na magkaroon na ng maayos na pag-uusap, kalidad na pag-uusap that each and every member ng aming pong pamilya magkaroon sila ng excitement, ng joy each time na kami po ay mag-uusap-usap. Salamat Panginoon, ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po, maraming salamat po sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng Diyos.